Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Iba't ibang frontline services ang hatid ng one-stop shop na inilunsad ng Philippine National Police dito sa bulwagang Lapu-Lapu sa Campo Crame. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31st anniversary ng Police Community Relations Month, inilapit ng Philippine National Police ang iba't ibang frontline services at serbisyong medikal sa mga PNP personnel at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng one-stop shop of frontline services na ginanap sa Campo Crame, Quezon City. Pinangunahan ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang aktibidad kasama si Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Bernard M. Banac, mga opisyal ng OLCFI sa pangunguna ni Mrs. Mary Rose Nartates, ang advisor ng OLCFI, Director for Police Community Relations, Police Major General Augustus Alba, Police Brigadier General Bina Guzman, ang direktor ng PICA-G at iba pang matataas na opisyal ng PNP. Nagandog ang aktibidad ng iba't ibang serbisyong medikal, konsultasyon, pagsusuri sa kalusugan at iba pang frontline services mula sa iba't ibang tanggapan ng PNP at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Layunin nitong gawing mas mabilis, mas madali at mas accessible ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo para sa kapakanan ng mga pulis at kanilang mga pamilya. The Department of Health, Metro Manila Center for Health Development, together with the Quezon City Health Department, andito po kami ngayon sa Camp Crame upang magbigay ng serbisyo sa ating mga kapulisan at sa kanilang pamilya. So ang mga services po namin binibigay ngayon are the following. So may vaccination po kami, which are the flu vaccine, HPV vaccine, and the pneumococcal vaccine. And also, we are offering cervical and breast screening po para sa ating mga kababaihan. Also, we are offering po HIV and TB screening. So, nagpapasalamat din po kami sa PNP dahil naimbitahan po kami dito upang magbigay ng serbisyo para sa ating kapulisan. At kung may mga katanungan po kayo, pwede po sa inyong mga kalusugan, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na health center po sa inyong address. Ang naturang programa ay sumasalamin sa patuloy na pagsusulong ng organisasyon ng isang makatao at malasakit na serbisyo upang mapalakas ang ugnayan ng komunidad at higit pang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat membro ng organisasyon. Mula dito sa bulwagang Lapu-Lapu, ako, si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng ugnayan ng Philippine National Police sa komunidad, nagsagawa ang Masbate Police Provincial Office ng isang makabuluhang outreach activity na naghatid ng iba't ibang libreng serbisyo para sa mga residente. Tampok sa outreach activity ang masiglang pagtatanghal ng Masbate PPO Rodeo Caps Band na nagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga dumalo sa pamamagitan ng kanilang mga awitin. Samantala, nagkaloob naman ng libreng gupit ang mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company. Bilang bahagi rin ng programa, namahagi ang Masbate City Police Station ng libreng lugaw na nagsilbing simpleng handog ng pagmamalasakit at pagkalinga sa mga mamamayang nakiisa sa aktibidad. Naghatid rin ng libreng medical consultation ang Provincial Medical and Dental Unit kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makapagpakonsulta, makatanggap ng paunang pagsusuri at mabigyan ng payong pangkalusugan mula sa mga medical personnel ng PNP. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, muling ipinakikita ng Masbate Police Provincial Office na ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa pagpapatupad ng batas, kundi maging sa taus-pusong paglingap at pakikipagkaisa sa bawat mamamayan. Ako po si Patrolwoman Franzen May E. de Mesa, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month, nagsagawa ng outreach program ang Ilagan Component City Police Station para sa mga persons with disability sa Sitio Rizalista, Barangay Rangayan, City of Ilagan, Isabela. Nito lamang ika-29 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey D. Raposas, Chief of Police ng Ilagan Component City Police Station, katuwang ang local government unit ng City of Ilagan, 21st Maneuver Company ng RMFB2 at Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng financial assistance sa 8 persons with disability at 2 assistive devices bilang pagpapakita ng malasakit at patuloy na pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa komunidad. Samantala, ipinabatid naman ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, na ang ganitong mga programa ay sumasalamin sa tunay na diwa ng Police Community Relations, ang paglilingkod na may malasakit, pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Patuloy namang isinusulong ng Isabela Police Provincial Office ang mga programang naglalapit sa kapulisan at komunidad, alinsunod sa layuning makapaghatid ng serbisyong may integridad, malasakit at tunay na nararamdaman ng publiko. Ito po si Patrolwoman Maria Señora Jimenez Agbuya mula sa Isabela Police Provincial Office, nag-uulat para sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang matagumpay na buy-bust operation ang isinagawa ng Manila Police District Drug Enforcement Unit sa MJC Driveway, Santa Cruz, Maynila. Naaresto ang 2 sospek matapos umano silang mahulihan ng tinatayang 500 gramo ng hybrid marijuana o kush at 100 disposable vape cartridges na pinaghihinalaang may liquid marijuana na may estimated value na nagkakahalagang 200,000 pesos. Nasamsam din ang isang motorsiklo, isang cellphone, mark money at budol money. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA. Ipinaalam sa mga sospek ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto at ang kanilang mga karapatan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Manila Police District Drug Enforcement Unit ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Habang isinailalim sa pagsusuri ang mga nakumpiskang ebidensya. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Lionel Morpon, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Makapigil hininga ang isa ng ito matapos ang mabilis na aksyon ng isang pulis upang mapigilan ang isang lalaking may hawak na patalim.
Makikita sa video na malumanay na kinausap ng mga opisyal ng barangay ang lalaki habang humahanap ng magandang pwesto ang kapulisan. Sa mabilis na aksyon ng otoridad, ay matagumpay na narescue ang lalaki na sinasabing may suliranin sa kaisipan at nakatakas mula sa kanilang tahanan bago magpagala-gala. Ayon sa ulat, huling namataan ang lalaki na naglalakad mula sa bayan ng Karamuran tungo sa karatig bayan ng San Andres habang may daladalang patalim na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Sa pamamagitan ng maagap na pakikipagtulungan ng opisyal ng Karamuran at San Andres, mabilis na natanggap ng San Andres MPS ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng naturang individual. Agad na mga karesponde ang kapulisan kasama ang MDRMO sa lugar. Na-recover mula sa lalaki ang ilang uri ng patalim na agad isinailalim sa tamang pag-iingat ng mga otoridad. Sa ngayon, ligtas nang nakapailalim sa pangangalaga ng mga kinauukulang ahensya ang nasabing individual at sinigurong wala nang dapat ikabahala ang mga residente kaugnay sa insidente. Samantala, binigyang papuri naman ng Catanduanes Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Arbena ang nasabing pulis na kinilala bilang si Patrolman Norwel S. Piquillo dahil sa pagpapatupad ng tungkulin ng mahinahon at may profesionalismo. Nagpapasalamat naman si Patrolman Virgilio sa naging partisipasyon ng bawat isa upang makontrol ang sitwasyon at sa binigay na pagkilala ng PPO. Lubos ako nagpapasalamat sa aming Chief of Police sa kanyang gabay, sa aking mga kasamahan at sa mga opisyal ng Barangay Manambrag at Barangay Ubi, Karamuran. At sa aming Provincial Director mula sa pagkilala sa aming nagawang paglilingkod. Ang karanasang ito ay lalo pang nagpatibay sa aking dedikasyon at maglingkod ng may katapangan, malasakit at profesionalismo. Mula dito sa Catanduanes Police Provincial Office, ako po si Patrolman LZT Camano, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.